si Digong. Pagka yan ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning. A very, very stern. Ito mga ka-BBM, real talk to, makinig kayo. Sino siya, di ba? Sino siya para mag-warning sa ating mahal na Pangulo na si President Bongbong Marcos? Sino siya? Isa ka lang ordinaryong tao. Huwag mong kalabanin ang presidente namin na sobrang bait, na kahit anong binabato sa kanyang mga masasama at masasakit na salita ay wala kayo naririnig at hindi siya gumagawa ng aksyon para sa inyo. Huwag kayong abuso. Huwag kayong abusado. Hindi porket tumatahimik lang ang Pangulo natin na si President Bongbong Marcos ay babatikusin nyo ng babatikusin. Di ba? Tapos sabi mo pa sa video na ICC alisin yan. Bakit? Natatakot ba kayo na makulong ang dating presidente nyo na si President Digong Duterte at yung Vice President ngayon na si Sara Duterte? Tapos sinasabi mo pa sa video na dapat unity team. Unity team talaga. Unity team. Pero ang sumisira sa unity team ay ang mga Duterte. Kasi nga, gusto nila na si Sara Duterte ang pumalit na kay President Bongbong Marcos. Yan ang gustong-gusto ng mga Duterte. Kaya gusto patalsikin ng mga Duterte si President Bongbong Marcos. Kasi nga, Vice President si Sara Duterte. Kapag napaalis nila, kapag nagawa nila yung intention nila at balak nila na paalisin ang aming mahal na Pangulo na si President Bongbong Marcos, ay ang papalit ay ang Vice Presidente. Diba? 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 Ang gagaling nyo. Diba? Anong meron kaya, no? Bakit kayo nagkakaganyan? Kinakampihan nyo ang Duterte. May mga lihim ba kayo na dapat hindi ibunyag? Minsan nakakagulat na rin ang kapatid ng ating mahal na Pangulo na si Senator Amy Marcos. Minsan nakakagulat na rin kung bakit doon pumapanig si Amy Marcos sa Duterte. Siguro may mga lihim pa tayong hindi alam at hindi nalalaman. Kaya sa totoo lang, hindi namin iiwanan ang presidente namin. Sa totoo lang, napaos ako dahil may sipon. Pero magsasalita pa rin ako at ipagtatanggol ko pa rin ang dapat na nararapat ipagtanggol. Walang iba kundi si President Bongbong Marcos.